Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating tatalakayin ang series, ang topic na Arianism or Arius. Sino nga ba si Arius? Si Arius, isa siyang tao noon na nagpakalap ng maling katuruan, sabihin natin gano'n, na sinasabi niya na kine-question niya yung divinity ni Kristo. Sinasabi niya na si Kristo daw ay hindi daw Diyos, na si Kristo daw ay tao lamang, ganon. Kine-question niya rin. Nagkaroon siya ng, may mga taong naniwala sa kanya, nagkaroon siya ng tagasunod noon, and yun, mali yung turo niya na yun, dahil si Kristo ay Diyos. Si Kristo ay Diyos natin. So, for 1 John chapter 4 verse 2 to 3 ang sabi rito. Mali pala tayo, Philippians chapter 2 verse 6 to 7, sorry. So, ang sabi rito, sorry, wait lang Ayun, Philippians chapter 2 verse 6 to 7. Sorry, so sabi rito, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. So sa Tagalog, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Hindi hinubaran niya ang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. So ayun nga, sinasabi rito na si Jesus ay Diyos, and hinubad niya yung pagka-Diyos niya nung nagkatawan tao siya. So yun, unang-una nga, so in the first place nga, si Jesus ay Diyos. So tinanggal lang niya muna, or hinubad lang niya muna yung pagka-Diyos niya para maging tao. So punta tayo sa unang katuruan. Ang sabi rito, Jesus Christ is fully God, co-equal and co-eternal with the Father. So si Jesus ay kapantay, ka-equal, and si Jesus ay totoong Diyos. Si Jesus ay 100% Diyos. So yun nga, sinasabi doon na marami sa Biblia, maraming verse sa Bible na na kline-claim ni Jesus yung mga kline-claim din ni God the Father, yung mga I am the Alpha and the Omega, I am the beginning and the end. So sinabi yun ng Diyos Ama, and at the same time sinabi rin yun ni Jesus. So ibig sabihin lamang si Jesus at ang Father ay iisa, ay magkapantay. So yun, Jesus is co-equal with the Father. So sa ikalawang teaching, ang sabi rito, a proper understanding of the Holy Trinity guards us against fake teaching. So napaka-importante na magets natin or maintindihan natin ng lubusan yung Holy Trinity para hindi tayo madala or hindi tayo maniwala dun sa mga taong nagpapakalat ng maling turo. Na yun nga, Holy Trinity, God the Father, God the Son, si Jesus Cristo at ang Diyos Espiritu Santo ay lahat Diyos. Pare-parehong Diyos, magkakapantay sila. Iisang Diyos and may tatlong persona. So dapat may marami tayong, kumbaga alam natin yun para maprotektahan natin yung sarili natin sa mga taong nagtuturo ng mali. So sa ikatlong teaching, ang sabi ito, the divinity and humanity of Christ are essential for our salvation. So yun na nga, yung pagka-Diyos ni Kristo at yung pagkakatawan tao ni Kristo ay dalawang importante sa pagkaligtas natin. So si Jesus na Diyos, kaya niyang makapagligtas, and yung tao na dapat na pwedeng mamatay, ginawa niya. So kumbaga, hindi pwedeng mamatay ang isang tao, and at the same time hindi pwedeng mamatay ang isang Diyos.
And at the same time, hindi kayang makapagligtas ng isang tao. Isang tao lamang. So, yun nga, si Jesus na Diyos, hinubad niya yung pagka-Diyos niya para maging tao at para mamatay sa atin. So, punta tayo sa unang application para natin ito may apply sa ating mga buhay. So, unang-una rito, be discerning about teachings that diminish Christ, deity, and humanity. So, kumbaga, be discerning, dapat maging mapanuri tayo doon sa mga katuruan na kumbaga maging umiwas tayo, something like that, sa mga katuruan na mali, sa mga kasi until now kasi marami pa ring nagtuturo or marami pa ring relihiyon na nagsasabi na hindi daw Diyos si Kristo. So ibig sabihin, iwasan natin yun or maging mapanuri tayo sa mga taong iyon. So, sa ikalawang application na sabi dito, acknowledge both the full divinity and full humanity of Christ. So, acknowledge. Dapat alam natin na si Jesus ay Diyos. And at the same time, si Jesus nagkatawang tao. Si Jesus ay Diyos and at the same time, si Jesus ay tao. So, i-acknowledge natin yun. So, hindi lang natin dapat, so yun nga, dapat ganun yung paniniwala natin. Hindi tayo katulad ng iba na sinasabi Diyos lang si Kristo, tapos yung iba rin sinasabi tao lang si Kristo, ganun. So, i-acknowledge natin both. So, sa ikatlong application na sabi dito, learn from church history at the church is guided by the Holy Spirit. So, yun nga, dapat yung pinaniniwalaan natin ay dapat na-trace or ang pinakang ugat ay yung church history. Kumbaga, yung pinakaugat ay natre-trace mula sa Biblia, mula sa mga apostol. Nang sa ganun, talagang magkaroon tayo ng sapat na ebidensya na tama at totoo yung ating pananampalataya. So, yun lamang po, napakarami natutunan sa araw na ito. Glory to God.